So hi guys, welcome to Inday Vlog Channel. So for today's video guys, dahil merong nag-order sa akin ng kasaba cake chips, magluto po ako ng kasaba chips. So actually kanina pa sana ako magluto, kaso lang ay hinugasan ko muna yung aking screen dahil medyo natambay na po siya ng mga ilang weeks. Kaya hinugasan ko muna siya bago ako magluto. So pinaarawan ko muna siya para talagang tuyong-tuyo yung aking screen. So while pinaarawan ko yung screen ko ay syempre meron akong ginawa. Dahil meron po tayong marami pong obligasyon si Maninay ngayon na ginagawa. So hati-hati po yung oras ko sa paggawa. So while nagantay ako na matuyo yung aking screen, ito naman yung mga ginagawa ko. Gumagawa ako ng petals ng bulaklak na rose. So ganito po yung magiging hitsura niyan. Ay, hindi pala yan. Sorry. Ito pala. So magiging ganito yung hitsura ng rose ko. Ito mga petals na ginawa ko. So nagawa na ako ng maraming petals para pagkatapos ko ng paggawa ng kasaba chips ay dito na naman ako babalik sa paggawa ng bulaklak. So meron akong ginawa dito. Ito po ay malaking rose po itong ginawa ko. Ito. And next, nagawa ako ng kasi parang masyadong malaki. No, so nagawa ako ng mini rose. Ayan maliit lang siya. Ganun pa rin yung style niya. Pero binawasan ko po siya ng petals, yung fuzzy wires na ginamit. Binawasan ko po siya. Tapos niyupi-yupi ko yan para magkaganyan yung hitsura niya. So, ito yung mga ginagawa ko. And then, ito ba, yung mga ganito ba, ganito. So, hindi na ako bibili. Gagawa na lang ako ng fuzzy wires na ganito. Tapos, lagyan ko lang siya ng stick dito sa ibaba para matibay po yung kanyang stick. Ano ba yun? Ang daming tawag nito. Attitude. So, dahil tuyo na po yung screen, ay mag-start na po ako magluto na kasaba chips. Actually ready na yung kawali ko. Ininit ko na yan kanina. Nung tiningnan ko yung aking screen, ay kailangan ko pa palang hugasan. Kaya hinugasan ko muna bago ako prito ng kasaba chips. Nakatimpla na day ko dire og chili barbecue flavor niya. Kaya ang atong customer kay kuan man og unflavor, so naputay unflavor dani nga kasaba chips. Guwapa kay sa katanan liwat ni Maninay. Ay namugri kay guwapa lagi ko. Joke ra bitaw guys. So wala pa ko nag-coated kay kulang na ang akong oil. So kulang na ang akong oil, gipapalit pa na ako sa G-Lord og 1/4 nga oil. Pero nahuman ako, nagluto na ako. Pero dili pa ko sure nga sigo na ni siya sa kanang order. Actually, ang order na ko is 14 ka coated niya kay ako mga suki nga tindahan kay wala naman po yung mga kasaba chips. So magluto pug ko og para dito sa ilaha aron usar ang ako ang hago karong adlaw. So wala day ko nakaluto kagahapon kay adto ni aging gabi kay last vigil man ni Uncle ni store unya kanang pagkabuntag lubong ni Uncle ni store. So mo nang karon pa kunak kaluto sa kasaba chips. But wala may problema kay ang atong kasaba chips naaman tay stock nga kanang dry nga crackers. So gamay na lang pud na ang ako ang dry nga chili crackers. Naghimo na pud ko pohon og chili cracker nga flavor. So chili barbecue flavor na pud ang ako ang lutoon kay daghan pa man ang ako ang
unflavor nga crackers. Mo nang tsaga-tsaga lang kita dani para makasapi. So, pasensya na jud kaayo sa nag-order nga medyo naabtan gid sa January ang order kay adtong mga katapusan sa December is busy kaayo si Maninay og luto og kasaba cake. Mo nang karon pa jud sa January na luto ang order. Unya, mayon taog nanay karton sa karton sa GNT kay balingwan ra ko makapadala. Pero kung wala sila karton, mangita tanig karton nga safety ang ipa-ship nga kasaba chips. So guys, mag-update dito diri sa likod, no? So sa other video nako is nakita ninyo nga naghimo si Plo-Plo og kwarto diri sa iyahang sa likod sa balay nga gitabangan siya ni Papa nga mahuman og dali. Na atong time nga nagvideo ko pag ito siya nahuman. So karon human-human na gid or mao na jud ni ang iyahang look. Tan-awan ninyo guys. Unya na siya pugara diha sa likod. Nanay duha ka pugara atong lilion og naabay ng itlog anhi. Atong lilion kung naabay ng itlog wala pa. Kay bag-o pa nanguan among manok. Bag-o pa na mo sa ang mga manok na mo ang mga inahin. So tanaw na to diri nataura na pud niya og bintana. Oh. Di ba nataura ni niya bintana. Ang iyang bintana kay katong ginuba ra pud nga plywood. Unya dirita sa sulod diri sa pikas bintana gipatauran ako ni ag kuan gipahimuan ako ni ag bintana pero iyang gi kuanan lakan kay wala nay mahimo nga sira mo nang gi ano na ni Papa giinani na ni Papa og taod nya na poy sira ang iyang kwarto di na siya kaunon og balbal kung matulog siya diri di na siya kaunog balbal kay gihimuan po niya ang kwarto luuya po din taon kaayo pero di ba kaysa naglakaw-lakaw siya or dito siya natulog sa lain balay. So since nga naa na siya kwarto, muuli na siya og sayo, diri na siya matulog o dili na siya mawala permi. Kay naa na siya room nga iyahang higdaanan nga iyang kaugalingon. Then napod na isuga diha gibutang o. Nya na si Mama diha o. Nagigda-igda siguro ni si Mama dani. Hi. Oh. Nana po yung banig diri, yung kwarto usahay. Diri si Papa magpahulay kanang udto. Diri si Papa kay siguro dili siguro kayo igang og diri. Diri si Papa matulog and then naa po dayon gibutang ni Papa diri ang iyahang kanang kuan maguni si Papa. Na maguni siya itulumanon every 12 and 6 mora man no o anang mga orasan na siya itulumanon nga pangadyon so naapo dire si Santo Cristo kay kani akong Papa guys kuan ni siya sa una kanang member ni siya sa ECS kinsay mga ECS member diha kabalo ba mo og unsay ECS member Sagrado Corazon Senior. Hala nawala ang akong chinilas. O mao na siya ang meaning sa ECS. Sa kaniadtong panahon na ana daghan. Oo, nya. Kanunay pagyapon na si Papa ga tuman sa iyahang tulumanon. Kay naa man na sila gikuan ana nga mga kuan mo nang pag naay mo anhi diri like kanang gipangluas nga bata or napaakan og halas napaakan og iro or napaakan og iring ari gid sila magpatambal ni Papa. Maunang sa mga nakabalo ari jud sila magpatambal ni Papa kay labi nag mga luas-luas diri gina sila ni Papa magpaingon labi na katong nakabalo na kay probe naman nila nga makaayo mo nang
katong mga nagpatambal og kanang luas pag na sila'y mga silingan or mga friend nga kaila, ilang ginatudloan asa sila dapit magpatambal mo nang nag-anam kadaghan ang muanhi diri sa balay. Yan si Papa, grabe magkadaghan kay sa lamok. Una, wa siya kaagwanta. Nagkuan og haling kay muhaling siya. Kay grabe gid kadaghan sa kanang lamok unyang iyang iro kauban-uban po. Ug asa si Papa, andyan lagi yung aso niya. Oh. Pag let's say pag nagpunta si Mama ng bayan or si Papa, pagdating niyan, tapos alam niya na may bit-bit dalang lalo na pag kumakain kami ng tinapay, lalapit lang yan. Tapos pag binigyan namin yan, parang lang yan, parang baby lang yan na mahinhin na kukunin niya sa bibig niya yung tinapay na ibibigay mo. Ganun kabait yung aso namin. Kaya lagi yan tabi ni Papa. So ayun, sa isang iglap nagkaroon ng kwarto si Flo Flo, and thankful din ako kasi nung naisipan ko na sirain yung likod bahay, yung lumang bahay, kasi starting that day na natapos na yung kwartong ginawa, hindi na si Flo Flo like maaga na siya nakakauwi, like hindi na siya lumalaya sa bahay, like nagtatambay sa friend niya or doon sa matagal doon sa pinagtrabahuan niya, kasi uuwi na siya ng maaga, tapos doon na siya nagtatambay sa kwarto niya pag nakauwi na siya galing sa trabaho, kasi nagtatrabaho yan para sa lang niya, kahit para sa sarili niya, like pangangailangan niya, like meron siyang bibilhin sa piyesa sa motor niya, yun. Hindi siya humihingi sa akin, like hihingi lang yan siguro sa isang buwan, buti manghingi yan sa akin ng pera ng isang beses. Pag yan, pag may pera yan, hindi yan nanghihingi. Hindi man siya nagbibigay sa amin ng pera kasi maliit lang naman yung kita niya dyan sa sa pag helper ng shop, pag helper ng shop, at least may matutunan siya na mga bagay-bagay na pwede niyang gamitin balang araw pag nagkaasawa na siya or pag nagkaroon na siya ng sariling pamilya, meron na siyang mga nalalaman, no? Kaya thankful din ako na kahit ganyan yung si Flo Flo, marunong din siya marunong siyang mangulikot, like hilig talaga niya is mga magkulikot ng mga electrical, ng motor, basta mga ganyan, mahilig siya mangulikot, mahilig siya mag-imbento, ganyan. Kaya sana ay magamit niya pagdating ng araw sa tamang panahon na kailanganin na niya, magagamit din niya yung mga natutunan niya doon sa shop. Oo. Kaya ayun, sobrang pasalamat ko na kahit papano hindi na siya pumupunta sa sa mga like nagtatagal doon sa mga friend niya, kasi dati sa duyan lang talaga yan natutulog. Maluwag naman yung namin sala, pero hindi niya bit na makipagsiksikan sa mga kapatid niya. Ayaw niya. May talaga, may sariling mundo siya, may sariling mundo. Oo, may sariling mundo talaga yan. Ayaw niya na tumabi sa mga kapatid niya matulog. Kaya yun, sobrang pasalamat ko din kasi unti-unti na po siyang nag-level up na yung mind niya, like nag-grow yung isip niya. Kasi lagi kong sinasabi dito na si Flo Flo is hindi siya yung parang late late development. Kung yung nakakasalamuha niya na edad, ganun din yung isip niya. Kung yung mga like matured yung nakakasalamuha niya or nakakasama niya, mature din yung isip niya. Ganun po si Flo Flo.
Kaya hinahayaan ko siya kung ano man yung mga bagay na nakakaano sa kanya, basta hindi lang masama. So, kumpleto na po yung order. Naluto ko na po. Coated po ito. And ito naman po yung unflavor. Yung unflavor natin, mas malaki yung plastic niya kaysa malaki ng konti yung plastic ng ating unflavor. Ayan, oh. Tapos, andito na rin yung chili barbecue natin. Ayan, dahil kumpleto na po yung order, kulang na lang dito is ano ko na lang, i-shield ko na lang. Tapos, lagyan ko ng sticker bawat isa sa isang flavor, isa lang na sticker. Kasi yun yung sabi ni madam na nag-order sa akin. Dahil para hindi daw sayang, kasi ipapamigay lang din naman daw niya yung order niya. So, bali 34 pieces pala yung order. Talagang muntik ako magkamali mga maninay kasi ang iniisip ko 24 lang yung order niya. Nung tiningnan ko ulit, 34 pala kasi 14 plus 6. So, 34 pala lahat. Pero wala naman, hindi naman po nagkulang yung niluto ko. Dahil sobra naman po yung aking niluto. Meron pang mga sobra extra para din doon sa mga suki ko doon sa Sentro Kabulakan, yung malapit sa eskwelahan. O dinagdagan ko na rin para hindi po sayang yung oil at isa lang yung pagluto ba sa hago. O, inana na siya. Pag nagluto kasi ako, mayroong nag-order sa akin, isa na nag-order sa akin. Hindi ko maalala kung sino o ano yung pangalan ng Facebook niya. Ang naalala ko is 12 na, basta 12 yung in-order niya, na sabi niya na dalawa, magpapadala daw siya sa Bohol at sa Manila. Kaso lang, nang delete kasi ako ng conversation sa messenger ko. Siguro na isali ko din yung combo namin dalawa, kaya hindi ko na makita. Kasi sabi niya, sabi ko sa December pa kasi yung nag-order. Sabi ko sa kanya kasi na busy ako sa paggawa ng kasaba cake. So, yun sabi niya, after New Year na lang. So, ngayon, hinahanap ko yung ano niya, name niya sa combo namin, yung combo namin, hindi ko na makita. Kaya, kung sino ka man, madam, na gusto mag-order ng kasaba chips, sana po ay mag-message kayo ulit sa akin para malaman ko. Nag-post ako sa Facebook pero walang nag-comment yata. Hindi ko napansin na may nag-comment. So, titingnan ko ulit yung post ko. Baka nag-comment si madam doon sa post ko sa Facebook. Kasi nakalimutan ko talaga mga maninay, as in, na-delete ko ba yung combo namin, tapos yung pangalan, di ko na maalala. Kasi si ma'am, itong nag-order sa akin, Ma'am May, nag-order sa akin ngayon is, tinanong ko siya, sabi ko, pakibigay na lang po yung isang address doon para sa Bohol. Sabi niya, anong isang address? So, doon na ako natauhan na iba pala yung nag-order ng para sa Bohol. So, yun guys. Kaya, kung sino man yung mga nagbabalak dyan na mag-order o order na kayo dahil available pa rin yung ating kasaba chips mga maninay. Hindi po nawawala yung ating kasaba chips. Hindi na, saka lang kasi ako magluluto ng kasaba chips pag may mag-order na sa akin. Tapos, iniipon ko yan mga isa, dalawa, tatlong tao na mag-order bago ako nagluluto para hindi po sayang, lalo na pag konti lang yung i-order. Talagang mag-aantay ako ng mga isa or dalawang madagdag na customer para hindi po sayang yung oil. Kasi yung oil kasi hindi pwedeng magluto ka lang ng 1/4 lang ng oil yung gagamitin mo. Kailangan 2 kilos talaga yan kasi kailangan lutang talaga or marami talaga yung oil na gagamitin sa pagluto ng kasaba chips. Kaya minsan nag-aantay ako ng isa or dalawa or tatlong
customer po bago ako nagluluto ng cassava chips. So, sana po ay maintindihan yung mga maninay. And sa mga nagbabalak mag-order dyan ng cassava chips, PM lang po kayo sa akin or comment lang po kayo sa aking video. Daghang salamat guys!